Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya parang walang problema o di kaya ay nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anluwage ng binundok sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan. Jesus Marius, maghintay nga kayo mga bulagsak! Kayamot ang bansang ito. Latang ibang-iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ayaw ko pa. Punong-puno ng mga Indio. Ayaw ko talaga sa mga Indio. 2 taon na akong nagtiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang pura paroko. Nung ako'y inihatid, ilang matanda at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Utang na loob. Tandaan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Siya, reverensya, baka magdamdam si Kapitan Tiago. Tagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Tayo malayo sa mga walang galang na tao na yun. Sigurado naman na hindi kasing saklap ang nangyari sa kanila ang sa akin. Nagsayang ka lang ng panahon sa pagpunta rito. Ibang makikita kundi ang tinula sa handaan. Tutulog ka man lang ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagalak kong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Oh, mukhang nagkakamali yata ako. Patawad po, reverensya. Hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ang gayon ay ikaw palang anak na sirang si Don Rafael. Naway ang kasayahang na pagkait sa kanya ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit yung nakasama ang iyong ama. At masasabi na isa siya sa kagalang-galangan at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Pinawi ng mga papuri ko sa kanya ang aking ama. Ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Handa na pong hapunan, senyor at senyora. Iho, halika. Alam mo bang nagpaluto ako ng tinola? Batid ko'y matagal mo na itong hindi natitikman. Servidor, ipasok mo na dito ang tinola. Hoy, ikaw! Dalhin mo nga yan dito. Pronto! Nyo bang sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas ay ang tinolang aking paborito? Is muy delicioso. Pwede niyong patigilin ang musika. Nakakarindi sa tenga. Itigil niyo muna ang inyong instrumento. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aral sa Europa. Mabuti naman at hindi mo nakalimutan ang Las Pilipinas. Hindi po kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. Pikeres de Sher. Halos 1 taon na akong nawala kaya't wala akong nakuhang balita dito maging sa San Diego. Kaya ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Pwede namin, senyor at senyora. Pero para hindi malungkot ang ating usapin, lalo na't nasa gitna tayo ng kasiyahan, ito na lang ang iyong sagutin, senyor. Ano ang iyong mga nakitang katangi-tangi sa mga bansang inyong narating? Yan na ba ang edukasyon sa Europa? Nauumid ang isang tao na para bang isang modo. Pansin ko lamang ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan sa isang bayan. Katumbas ng kaunlaran rito
O di kaya ikawalan dito. Yan lang ba ang natutunan mo? Tagal mong ginugol ang oras mo dun sa Europa. Wala ka man lang ibang natandaan dun. Noon pa man ay ganyan na siya maglambing. Mula pa noong kami ay musmus pa lamang. Hay nako, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin. Stanza! Pagpatuloy po natin ang hapunon, maupo ka muna po iyo. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanhin na po ninyo ang lahat. Paumanhin po ninyo, Tiyo. Ngunit kailangan ko na po magpaalam pa. Inom na lang po tayo sa ngalan ng Las Pilipinas at Espanya. Salud! Salud! Huwag ka muna pong umalis, darating na si Maria Clara. Mukhang galit na po sa akin ang Prali. Bukas na lamang po. Kita niyo ang ugali ng batang yan. Nakapunta lamang sa Europa. Nagpalalo na. Kitanto! Muchas gracias. Tiyago, nasan nga pala ang sinasabi niyong napakagandang dalaga?